tinatambak ko muna yung basura. Tapos sa 3 beses po sa isang linggo, hindi okay naman po, di kahit papano, isang sako 20 rin. Araw-araw laman ng mga iskinita sa Barangay Payatas A ang 50 taong gulang na si Nanay Liza. Pakay niya ang basurang ipinatatapon ng mga kabahayan kapalit ng kakarampot na barya. Malaki na raw ang 100 piso na dilihensya kada araw na ipinambibili niya ng pagkain para sa pamilya. Kasi minsan po yung iba, pag nagtapon po ako ng basura, ang sasabihin po nila, lalo na kung isang sako, sabi nila, mamaya na yung bayad. Di hintay naman po, kahit abutin ng hapon, wala pa yung bayad. Minsan ako na po ang kumukuha ng bayad para kahit papano, hindi abutin ng gabi. Minsan po zero. Wala po nagpapatapon. Kasi minsan po sila na rin po minsan nagtatapon ng basura nila. Batid ng ina na may dalang panganib sa kalusugan ang kanyang ginagawa. Pero hindi raw niya ito inisip hanggang sa may maramdamang problema sa kanyang mata. Nanganak ako, matagal po lumabas yung bata, tapos matagal din lumabas yung inunan. Kasi pagdating po ng 3 months ng baby ko, pagtingin ko po sa bintana, pagtakip ko mo ng isang mata ko maliwanag. Pagtakip ko po sa isang mata ko kagaya po yan, madilim, hindi ko talaga as in makita po talaga. Nagpa-check up na po ko sa East Avenue sa Opta po. Ang sabi po, ang mata niyo po mapupunta po sa lokoma. Dahil hindi naman daw konektado sa pagbabasura at wala ring sapat na pera, ipinagsawalang bahala na ni Nanay Liza ang kondisyon. 1 taon matapos siyang manganak, tuluyan ng pumanaw ang paningin ng kanyang kaliwang mata. Maging ang kanang matang nakararamdam na rin ng parehong sintomas, hindi na rin niya naipasuri pa sa doktor. Pag magtatapon po ako ng basura, lalo pag hindi ko namamalayan kasi kabila po, na minsan na dito, nabubundol ako ng tricycle, minsan naman dito sa kabila, minsan pag sa harapan, nakakabunggo din po ako ng tao. Pagdating po ng gabi, kailangan maaga akong matulog. Kasi kumikirot po yun dito. Dahil po sa pagod din po. Ang mga kagaya ni Nanay Liza dito sa Payatas A na walang kakayahang magpasuri sa espesyalista ang subject ng taunang Corporate Social Responsibility Campaign ng IMO Philippines, ang I Smoke Care Mo Revolution. Ang medical mission na ito ay bahagi ng Corporate Social Responsibility ng IMO. Layunin ng kumpanya na mas maging aware ang mga tao na ang pagkakaroon ng malusog na mata ay pagkakaroon ng malinaw na paningin. At ngayong taon, katuwang ang adhikaing ito ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated na nagsagawa ng ACFeed para sa libreng almusal ng mga dumalo. IMO Philippines kasi, no, we're really dedicated for healthcare. And as much as we want to inform everyone about healthcare, kailangan hindi lang kami. We have to join force with other social civic organizations. We are on our year 2, so napansin nila lahat we're on red. No? We are on Redvolution because we want the campaign to be revolutionized and we want everybody to be informed about healthy eyesight. Sa tulong naman ng isang ophthalmologist, nagsagawa din ng isang eye care lecture sa mga residente. Yung 5 signs kasi no, ng irritation, nangyayari kasi to dahil nga usually may mga foreign bodies or foreign objects around us na napupunta sa mata natin. Lalo na tayo, nasa city tayo nakatira, usually yan, pollution, di ba? So number 1 yan. Pangalawa, yung mga computer use. So pag lagi tayo nakatutok sa mata, nagkakaroon ng irritation. Agad itong sinundan ng eye check-up at consultation. Sa taas, silipin muna natin. Ito na ang pagkakataon ni Nanay Liza para muling mapasuri ang kanyang mga mata. Dito po sa gilid. Kamusta po yung check-up, Doc? Well, medyo bad news. No? Okay. Kasi yung nangyari kay Mami nung 2006, no? Mukhang nasira talaga yung ugat ng mata niya. Makikita niyo, ma'am, no? Medyo banlag po si Mami. Dala na po yan nung katagalan na walang nakikita to. So ang tendency ng mata is para siyang nagtatampok. No? Kaya siya nagiging banlag. Okay? Kung gusto niyong pantayin yan, pwede po surgically. Pero hindi siya lilinaw. Masaklap man ang balitang pinadilim na ng glaucoma ang kaliwang mata, marami pang maaaring gawin sa kanang mata ni Nanay Liza. Aesthetics, pwede na rin para lang hindi masyadong isa kasi baka nahihiya kayo dahil banlag.
maganda ho yan kung maipadiretso natin. Pero yung sa kanang mata, tulad ng mga nabanggit ko kanina, protection talaga, like mga goggles, lalo na pag may mga activities kayo na medyo delikado, okay? So, Nanay Liza, klaro po yung mga bili ni Doc, ha? Okay, thank you. Marami pong Sige po. salamat sa inyo, Alright, Doc. Mami ha, ingat po tayo. Ayun, nice. Sa'yo to. Opo. Dito tayo sa I Promise board ng IMO. Opo. Okay? At para kumpletuhin ang Eye Care Awareness Campaign, isang commitment wall ang inilatag kung saan bawat individual, bata man o matanda, ay nangakong pangangalagaan ang kanilang mga mata. At hindi lang dyan natatapos, Nay. Siyempre dahil katuwang po natin ang IMO ngayon, kasama natin si Earl at meron siyang munting regalo para po sa inyo. From IMO, ma'am, bigyan namin kayo ng samples ng IMO. Opo. Thank you po. Salamat po. Meron kang toilet kit. Opo. At Salamat po. munting regalo po mula sa Alagang Kapatid Foundation. So, Nay, alagaan nyo mabuti dahil nag-iisa na lang yan, diba? Sabi nga ni Doc, kung meron pa pong mangyari dyan, end of the game na. So, marami po ba kayo natutunan sa ating medical mission? Marami naman po. At mula sa araw na ito, palagi na lang daw niyang isa sa isip ang sumpang pangangalagaan ang natitirang paningin para sa ikabubuti ng sarili at kanyang pamilya. Sa pagsisimula ng panibagong school year, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso para sa ating Happy Eskwela Project 2018. Maaari po kayong mag-donate ng school supplies of your choice o di kaya naman ay 350 pesos para makabuo ng isang school kit. Para sa ilang detalye, bisitahin lamang po ang Alagang Kapatid Foundation Facebook page o makipag-ugnayan gamit ang mga numerong naka-flash sa inyong TV screens. Huwag ding kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Huwebes, ang ating programa tuwing Sabado at ang past episodes natin sa TV5 Philippines YouTube page. Muli, ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Kapatid, Alagang Kapatid. Magandang hapon po mga kapatid. Ito po si Dr. Maximin S. Navarro, dermatologist, fellow po ng Philippine Dermatological Society. At ngayong araw nito ay pag-usapan natin ang thinning hair or pagnipis ng buhok. Ang thinning hair or pagnipis ng buhok ay resulta ng pagbilis ng pagkalagas ng buhok. Tingnan po natin ang mga hibla sa buhok. Makikita ho natin mas maninipis na po. Kung minsan ho may mga puwang po sa anit na pwede natin makita na may mga putol na buhok. Or kung minsan talagang medyo may area ho na makinis na dahil nawalan na po ng buhok. Normally po talaga nagpo-fall off tayo ng buhok mga 80 to 100 strands per day. Pwede nating examinin ang ating buhok. Yung daliri natin, alagay natin malapit sa anit, hawakan natin yung mga hair strands at dahan-dahan nating hilain palabas yung direction ng ating daliri at tingnan natin kung may sasamang hibla ng buhok. Kung may mga 3 o 4 na buhok kung masasama dyan na 3 beses natin inulit, positive po tayo sa hair pull test. Ang ating buhok meron pong pinagdadaan ng 3 cycle, ang anagen, catagen at telogen phase. What happens is, kung meron tayong stressor, pwede hong maapektuhan ang anagen stage. Ibig sabihin, yung growing stage ho natin, napapaikli po, umiikli, or kung minsan na-inhibit na po, hindi na po talagang nagkakaroon ng panahon para tumubo ang buhok, tuloy po pupunta ho siya sa falling stage or shedding stage, sa telogen stage. Pwedeng itong dulot ng medical na kondisyon, pwede tayo may mga sakit tulad ng anemia, hypothyroidism, isang dahilan na dulot ng pag-exercise or pagda-diet. Isa pa hong kategory nito, mga treatments po, no? Tulad ng radiation o chemotherapy. Malaki po ang epekto nito sa ating mga pasyente dahil kakaroon po ng anxiety o nagiging balisa na hindi na makatulog dahil akala nila unang isipin, may sakit na ba ako? Baka may cancer na ako or may maluha na ako sakit, tuloy naglalagas ang buhok. Importante ho talaga, kumonsulta po sa ating mga dermatologist para ho makita talaga ano ba ang dahilan ng ating paglagas ng buhok para ho mabigyan ng tamang treatment o tamang gamot.
Ang mga treatment options po natin or remedies po, unang-una po, medications po. Bilang dermatologist po, ang amin po talagang proven at safe na gamot ay minoxidil. Ito po ay gamot na pinapahid sa anit para po maibalik sa normal na cycle ang hair growth. Meron din po tayong iba pa hong mga oral preparation tulad ng finasteride. Ito po ay talagang gamot na ginagamit po ng mga may sakit sa paglaki ng prostate gland. Pero nakita ho nila na ito po ay maganda po bumalik ang buhok, lalo na po sa mga tao na ang kadahilanan po ng pagnipis ng buhok ay dahil po sa genetic. Meron din po tayo mga food supplements na pwede pong inumin tulad po ng biotin, zinc, mga omega fish oil. Pero pwede naman po na makuha natin ito sa mga pagkain na ating kinakain. Ang mga pagkain na pwedeng kainin para matulungan yung pagtubo uli ng ating buhok. Number 1 po, yung source na mataas sa omega fish oil. Pwede po tayo kumain ng tuna, tapos salmon. Meron din po tayong kinakain na mataas po sa zinc, tulad din po ng mga shellfish. Pwede din po biotin, enriched food. Makikita rin po natin yan sa egg, no? Dairy products. Normally po, recommended sana po at least 8 to 10 hours of sleep. Kung tayo po ay stress na sa trabaho o dahil sa trabaho natin, kailangan natin yung matagal talaga tayong gising kaysa sa tulog. Naapektuhan ito yung normal na dapat nangyayari sa ating katawan, na-alter po at pwede ho ito magdulot ng stress sa ating kalusugan at ang maapektuhan nga po isa dito ay yung sa hair cycle po. Isa pa sa mga payo ang paggamit ng extra virgin coconut oil. Pwede po itong iniinom, pwede rin po itong pinapahid. Kung iinumin po natin at least 1 tablespoon per day, at pagpahid naman po, pwede ho nating i-massage po sa ating anit bago ho maligo. Ang component ng extra virgin coconut oil is yung lauric acid po na talagang marami hong benepisyo na ibibigay sa ating katawan, hindi lamang po sa buhok, pati ho sa balat. Pwede rin ho natin gamitin ang aloe vera plant po sa ating garden. Kukuha ho tayo ng isang tangkay, pwede ho natin i-break. Tapos yung pulp po, yung laman, pwede ho natin i-massage po sa ating scalp. Meron din ho itong biotin, rich in nutrients po, na pwede hong makatulong para ho ma-moisturize at the same time, pwede rin ma-nourish yung mga hair follicle. Kung talaga pong yung mga nasabi po natin ay hindi pa rin po enough para po bumalik yung pagtubo ng buhok, may mga options po tayo na kung saan sa mga clinics po ng dermatologist, meron na rin po mga hair laser treatment na kung saan nagkikreate po ng channels yung laser na to sa ating scalp or sa ating balat. Ma-absorb po ng mas mabilis ang mga gamot, mga serum growth factors para ho makatulong sa pagtubo ng buhok. At meron din po mga heel light devices na i-expose nyo lang po yung scalp doon around 20 to 30 minutes kahit every other day or every day kung kakayanin ng pasyente para po makatulong din sa pag-heal ng scalp at pag-normalize ng hair cycle. Mga kapatid, nabanggit ko na po ang mga kadahilanan, ang mga treatment, ang mga pwedeng solusyon po sa paglagas ng ating buhok. Pinapaalalahanan ko lang po kayo mga kapatid na kung mayroon ho tayong mga nararamdaman na paglagas ng ating buhok, mainam po talaga na kumonsulta po tayo sa mga lisensyadong dermatologist para po talagang matugunan ang inyong sakit sa buhok. Muli, ito po si Dr. Maximin S. Navarro, ang inyong dermatologist po ng Philippine Dermatological Society, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Sa pagsisimula po ng panibagong school year, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso para sa ating Happy Eskwela Project 2018. Maaari po kayong mag-donate ng school supplies of your choice o di kaya naman ay 350 pesos para makabuo ng isang school kit. Para sa ilang detalye, bisitahin lamang po ang Alagang Kapatid Foundation Facebook page o makipag-ugnayan gamit ang mga numerong naka-flash sa inyong TV screens. Huwag din kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Huwebes, ang ating programa tuwing Sabado at ang past episodes natin sa TV5 Philippines YouTube page. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin.